Epekto ng ashfall sa sektor ng agrikultura. Maigpit na tinututukan ng Department of Agriculture sa Albay. Kabilang na dito yung mga pananim at talagang hayop sa rehiyon. Yan ang report ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. Makapal na abo, buhangin at mga bato mula sa Bulkang Mayon ang bumalot sa ilang sakahan sa Albay. Ang mga taniman ngang ito ng Miisi Farmers Association sa bayan ng Daraga nagmistulang kwari dahil sa kapal ng abo at bato. At para agad matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong magsasaka, magsasagawa ng pulong ang munisipalidad ng Daraga. We are also coordinating with the national and provincial office for possible intervention para sa mga farmers natin, and magme-meeting din kami dito sa lokal para po sa LGU para din ma-identify namin yung mga intervention na ibibigay natin sa mga farmers. Pero hindi lang mga sakahan ang naperwisyo ng ashfall. Sa barangay Anuling sa Kamalig, 22 livestock ang namatay. May naitala ring isang nawawalang baka at isang kalabaw. Maigpit na binabantayan ng Albay Veterinary Office ang mga livestock pooling sites na direktang apektado ng ashfall upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga hayop. Naipamahagi na rin ang ruminant concentrate sa 4 na pooling sites upang matugunan ang nutrisyon ng mga evacuated na alagang hayop. Kaugnay nito, agad nagpatupad ng mga hakbang ang Department of Agriculture upang tugunan ang epekto ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang pagpapalabas ng mga advisory sa mga lokal na pamahalaan, pakikipag-ugnayan para sa livestock evacuation at animal health surveillance, at ang pagtatatag ng command center sa Albay Breeding Station. Patuloy rin ang koordinasyon sa iba't ibang national at local DRRM office, kasabay ng pagmomonitor sa presyo at galaw ng mga produktong agrikultural. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.